Sa wakas, nakapagluto din ako ng kinikrave kong kare-kare. Pero balat ng baka yung ginamit natin dito. Tara, umpisa na natin dito sa glutinous rice flour. Tustahin lang natin na parang ganito. Magprito na nga din pala tayo ng talong dito. Bali, iniwa ko lang ng paislant yung mga talong. Bahala na kayo kung gusto nyo iprito or ilaga. Pero para sa akin, the best tong nakapritong talong. Tapos, ito na nga pala yung ating pechay. Hiniwa ko lang sa gitna. Pakuluan natin saglit. Ganito rin pala yung klase ng gagamitin nating puso ng saging. Pagluto na yung pechay, syempre hanguin natin. Tapos isunod na natin yung puso ng saging. Medyo mas matagal ko nga pinakuluan to kaysa sa pechay dahil matigas yan. Tapos igisa na natin agad yung sibuyas at bawang dito. Isunod na rin natin atsuete powder para kumulay at saka mas matunaw siya. Ganun na din yung beef cubes. Parang masyadong ang kulang sa mantika, kaya yung mantika na galing sa peanut butter na lang yung ginamit ko ditong pandagdag. Tapos syempre, i-add na natin yung pinaka peanut butter natin dyan. Tapos igisa lang natin hanggang sa matunaw ng konti at saka magkaroon ng toasted flavor. Ito nga pala yung balat ng baka. Bali malambot na po yan, na pressure cook na yan. Sa mga curious sa lasa nitong balat ng baka, sa totoo lang wala naman siyang lasa talaga. Bali makunat lang siya at saka malagkit. Tapos nalagyan ko nga pala ng paminta yan. Di na rin ako naglagay ng asin. Bahala na yung bagoong magtrabaho para magbalanse yung lasa. Nilagyan ko na rin ng tubig para mapakulo ng 5 minuto. Para magsama-sama yung flavor niya. After 5 minutes nga, nilagay ko na rin dito yung mga gulay nilaga natin at prinito natin. Hinalo ko lang saglit. Siyempre, isusunod na natin tong glutinous rice flour na tinusta natin. Ito yung magiging pampalapot natin. Pero dapat hinay-hinay lang sa paglagay ha. Baka kasi mamaya maging parang paste na to. Paglagay nga niyan, pinakuluan ko siya ng at least 2 minuto pa. Para na rin maiwasan yung pagkapanis ng ulam. Ito na nga yung ating balat ng baka. Grabe, nakaka-excite kainin. Ang tagal ko kinikrave to. Tara, kain po tayo. Yun, ito na po yung niluto nating kare-kare. Balat ng baka. Muna po tayo. Ito yung bagoong natin. Galing sa rep. Bagoong bataan yan. Tara. Oops, langaw. Ito siya oh. Ang texture pala ng balat ng baka ay chewy. Chewy na malagkit. Ganun. Kaya malambot to. Guys, tuloy natin. Tapos yung bagoong yan. Puso. Sakto yung bagoong, sumakto na. Tuloy natin guys. Maakyat si Prince eh. No. Medyo matagal ko siyang pinakuluan. Nung una 20 minutes ko lang siyang pinakuluan kasi sabi ko balat lang naman. Eh makunat pala talaga ang balat ng baka. Kaya nag-add ba ako ng another 20 minutes. Ayan. Talong.
Halo natin sa kanin yung bagoong. Yan. At tuloy-tuloy. Para siyang ano talaga. Chewy talaga siya, tapos malapot. Masarap din siyang samahan ng tuwalya ng baka, tsaka buntot. Sabay-sabay mong ikakari-kari. No? Meron pa akong kalahati nito, hindi ko siya niluto lahat. Sarap po. Sarap. Oh. Pag kare-kare, okay na yung gantong lambot sa akin. Chewy. Pero pag balbakwa, yung lutong Cebuano yata yun, yung orange, gusto ko. Yung parang natutunaw na siya sa bibig. Last. Buong.
So yun, hanggang dito lang tayo mga kabsat. Sarap niya. Grabe. Noong nakaraan ko pag gustong lutuin to, kaya lang medyo wala akong chance magluto kasi palis-alis ako. Kaya yan. Craving satisfied na po. At kung niluluto niya rin to or kung may iba pa kayong gustong gawin dito, kasi meron pa akong natira, suggest kayo nung pwedeng luto gawin dito. Sinigang ba, sisig, kinilaw? Kinilaw ba to? Hindi ko alam eh. Suggest nyo na lang po sa baba. Yun lang. And paki-subscribe po ako, tsaka paki-like na rin yung video na to. Si Mama Tess, subscribe nyo din. Si Ate Nikki, tsaka si Lovely. Yun lang po. Sige sa next video.